Sindak at pagkamangha ang bumalot sa Washington sa balita ng aktwal na pag-deploy ng bagong sistema ng armas panghimpapawid ng Pilipinas. Totoo ba ang balitang ito? Paano ito magagawa ng isang bansang hindi naman kilala sa larangan ng depensa? Hayaan ninyong alisin ko ang inyong mga pagdududa at ipaliwanag ang lahat. Sa emergency conference room ng Pentagon, paulit-ulit na ipinapalabas sa screen ang isang video. 30 drone na lumilipad sa kalangitan ang biglang nagliyab at bumagsak ng walang anumang tunog. Ito ay isang uri ng armas na kahit ang Estados Unidos na may pinakamalakas na militar sa buong mundo ay hindi pa rin matagumpay na nade-develop sa loob ng mahigit 20 taon. Ngunit ang Pilipinas, isang bansa na madalas ituring na maliit lamang sa Asya, ang kauna-unahang nag-deploy nito sa buong mundo. Ang isang Patriot missile ng Amerika ay nagkakahalaga ng $10 milyong. Ang Iron Dome interceptor missile ng Israel ay lampas din sa $1 milyong bawat isa. Subalit ang armas na ito ng Pilipinas ay sinasabing nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 100 piso bawat putok, halos katumbas lang ng isang tasa ng kape. Hindi ka pani-paniwala. Kailangan kong personal na alamin kung ano ang tunay na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, ibubunyag ko ang lahat ng detalye. Bago tayo magsimula, mangyaring suportahan ang Pilipinas at ang industriya ng depensa nito sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-iwan ng komento. Magandang araw. Ako si Jason Miller, isang siyentista mula sa Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA, sa ilalim ng kagawaran ng depensa ng Estados Unidos. Dalubhasa ako sa Directed Energy Weapons. Sa loob ng mahigit 25 taon, naging bahagi ako ng mga proyekto sa laser weapons at masasabi kong mas marami na akong nakita sa larangang ito kaysa kanino paman. Nakapunta na ako sa mga laboratorio ng Lockheed Martin at personal kong nasaksihan ang pagdevelop ng Iron Beam ng Israel. Kaya't sigurado ako, malayo pa ang aktwal na pag-deploy ng mga armas na ito. Ngunit ginawang posible ng Pilipinas ang imposible. Idineploy nila sa kanilang militar ang isang laser-based anti-aircraft weapon na pinangalan ng Tinig ng Langit, ang kauna-unahan sa buong mundo. Ang lahat ng ito ay nagsimula noong Setyembre 2019. Noon, dumalo ako sa isang emergency briefing sa Pentagon. Mabigat ang atmosfera sa conference room. Sa screen, ipinapakita ang nagliliyab na pasilidad ng langis sa Saudi Arabia. Ang Aramco, ang pinakamalaking planta ng langis sa mundo, ay tinamaan ng isang misteryosong drone attack at agad na naging abo. Kulang ba sa pera ang Saudi Arabia o kulang sa armas? Sila ay isang bansang protektado ng pinakabagong radar at Patriot missile systems ng Amerika. Ngunit ang resulta ay kalunos-lunos. Isang maliit na drone ang nakalusot sa mahigpit na depensa at sinira ang buong pasilidad. Isang general ng Air Force na nagbibigay ng briefing ang nagsalita na may mabigat na damdamin. Alam niyo ba kung magkano ang isang drone na ginamit sa pag-atake? $1,000 lamang. Pero para mapigilan ito, kailangan nating magpakawala ng Patriot missile na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Nagkaroon ng bulungan sa silid. May nagtaas ng kamay at nagtanong, ibig sabihin, para mapigilan ang 10 drone, kailangan nating gumastos ng 10 milyong dolyar? Tumango ang general at wala pang kasiguraduhan na mapipigilan natin ang lahat. Sa kasong ito, ni isa ay walang napatama ang Saudi. Sa sandaling iyon nanlamig ang aking buong katawan. Hindi lamang ito isang pagkatalo sa militar. Ito ay isang senyales na ang buong ekonomiya ng digmaan ay bumabagsak. Ang kalaban ay nagpapadala ng mga drone na binuo mula sa mga piyesang binili online sa halagang $1,000. At tayo ay nagpapakawala ng milyon-milyong dolyar na missile para subukang pigilan ito. Kahit mapigilan natin, talo pa rin tayo sa gastos. Kung hindi natin mapigilan, isang pasilidad na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ang mawawasak. Sa anumang sitwasyon, tayo ang talo. Mas malala pa ang sitwasyon ng Israel. Mayroon silang Iron Dome na itinuturing na pinakamahusay na sistema ng depensa sa himpapawid sa mundo, ngunit nahuhulog sila sa parehong bitag. Ang interception rate ng Iron Dome ay higit sa 90%. Ito ay isang kahanga-hangang kakayahan, ngunit mayroon itong isang nakamamatay na kahinaan. Ang bawat interceptor missile ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $100,000 at kung minsan ay higit pa. Samantala,
Ang mga rocket na pinapakawalan ng Hamas ay gawa-gawang armas na nagkakahalaga lamang ng halos $1,000 bawat isa. Subukan ninyong kalkulahin kung magpapakawala ang Hamas ng 1,000 rocket na tig, $1,000, ang gastos nila ay $1,000,000. Upang mapigilan ito, kailangan ng Israel na magpakawala ng 1,000 missile na tig, $100,000. Iyon ay $100 milyong. 1,000,000 laban sa 100 milyon. Mahigit 100 beses ang diferensya sa gastos. Ang kalaban ay maaaring magpatuloy sa pag-atake habang tumatawa. Ang kaban ng yaman ng Israel ang unang mauubos. Sa katunayan, sa kamakailang sagupaan nila sa Iran, alam niyo ba kung magkano ang ginastos ng Israel sa kanilang air defense sa loob lamang ng isang araw? Isang nakakagulat na $700 milyong. Sa isang araw lang iyon. May mga pagsusuri na nagsasabing hindi sila makakatagal ng 10 o 12 araw nang walang tulong mula sa Estados Unidos. Ito ang kabalintunaan ng modernong digmaan, ang cost exchange ratio. Kahit ang Estados Unidos, ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ay walang magawa sa problemang ito. Sa conference room ng Pentagon, isang tao ang nagbuntong hininga at nagsabi, "Wala na bang mas mura at mas maraming panangga na maipupukol natin?" Lahat ay umiling. Sa teorya, may sagot. Laser weapons. Isang pangarap na armas na maaaring iputok nang walang hanggan hanggat may kuryente at ang gastos sa bawat putok ay halos katumbas lamang ng singil sa kuryente. Ngunit ang problema ay ang pangarap na iyon ay nananatiling pangarap sa loob ng mahigit 50 taon. Mula pa noong 1970s, nagbuhos na ang Estados Unidos ng napakalaking pondo para sa pagdevelop ng laser weapons. Ang mga pinakamalalaking kumpanya sa industriya ng depensa tulad ng Boeing, Lockheed Martin at Raytheon ay sumali. Ano ang naging resulta? Tagumpay sa laboratorio, ngunit isang malaking kabiguan sa praktikal na aplikasyon. Masyadong malaki ang kagamitan, napakalaki ng konsumo sa kuryente, hindi gumagana kapag umuulan, at hindi malutas ang problema sa pagpapalamig. Pagkatapos ng 50 taon at trilyon-trilyong dolyar na ginastos, nananatili pa rin ito sa experimental stage. Ganoon din ang Iron Beam ng Israel. Maraming magagandang promotional videos, ngunit ang aktwal na pag-deploy ay patuloy na naantala. Noon mismong sandaling iyon, sa pagtatapos ng pulong, isang opisyal ang nagdagdag ng agenda. Kailangan nating alamin ang kasalukuyang estado ng Directed Energy Weapons Development sa rehiyon ng Asya. May impormasyon na ang Tsina ay nagdaragdag ng pamumuhunan sa mga kaugnay na teknolohiya. Tumango ang Deputy Secretary of Defense at tumingin sa akin. Dr. Miller, ikaw na ang personal na pumunta doon. Libutin mo ang South Korea, China at Pilipinas at magsumite ka ng ulat. Tumango ako ng walang anumang emosyon. Ang South Korea ay may potensyal na suriin at ang China ay isang bansang may kakayahan sa teknolohiya. Ngunit sa totoo lang, wala akong inaasahan sa Pilipinas. Itinuring ko itong isang simpleng bahagi lamang ng itineraryo. Pagkatapos ng pulong, habang nag-uusap kami ng ilang kasamahan sa hallway, isang kaibigan ang tumawa at nagsabi, "Kailangan mo pa talagang pumunta sa Pilipinas? Ano naman ang makikita mo doon?" Sumang-ayon ang isa pa. Maaari kang mamasyal sa isang pagawaan ng jeepney. Magaling sila sa semiconductors, pero ang advanced na armas ay ibang usapan. Nakitawa na rin ako, formalidad lang ito. Malamang wala namang makikita doon, kaya tatapusin ko agad. Sa oras na iyon, wala akong kamalay-malay. Nasa maliit na bansang iyon sa Asya, masasaksihan ko ang isang bagay na babago sa buong buhay ko. Ang biyahe ko sa South Korea ay naaayon sa inaasahan. Binisita ko ang isang research facility sa Seoul, ngunit karamihan sa ipinakita nila ay mga teknolohiyang alam na namin. Sa likod ng mga pinalaking anunsyo at magagarang presentasyon, ang katotohanan ay mahina pa. Totoo na mabilis ang pag-unlad ng South Korea, ngunit sa larangan ng directed energy weapons, hindi pa nila kayang tapatan ang Estados Unidos. Ganoon din sa Tsina. Ang mga opisyal ng depensa na nakausap ko sa Beijing ay magalang, ngunit ang teknolohiyang ipinakita nila ay nasa antas pa lamang na dinaanan na namin 10 taon na ang nakalipas. Solid ang kanilang basic research, ngunit malayo pa sila sa aktual na pag-deploy. Sa totoo lang, nakahinga ako ng maluwag. Napatunayan ko na ang teknolohikal na kalamangan ng Amerika ay nananatiling matatag. Ang Pilipinas na lang ang natitira.
Habang nasa eroplano mula Tsina papuntang Pilipinas, binuksan ko ang aking laptop at mabilis na binasa ang mga materyales tungkol sa bansa. May impormasyon na ang isang institusyon na tinatawag na Suriang Pananaliksik para sa Pambansang Tanggulan ay nagde-develop ng laser weapons at isang malaking kumpanya sa industriya ng depensa ang kasali. Ngunit halos walang datos tungkol sa mga konkretong resulta. Ang kasama kong opisyal mula sa Pentagon na nakaupo sa tabi ko ay nagtanong, "Dr. Miller, gaano katagal ang itineraryo natin sa Pilipinas?" Sumagot ako habang nakatingin sa labas ng bintana, 1 araw at kalahati ay sapat na. Titingnan natin ang pasilidad, maghahapunan, at babalik na tayo sa umaga. Nagtaka ang opisyal, pero ang Pilipinas ay malakas sa electronics, hindi po ba? Baka mayroon silang maipapakita. Natawa ako ng bahagya. Malaki ang pagkakaiba ng pagiging magaling sa electronics sa paggawa ng armas. Hindi ka makakagawa ng laser weapon gamit ang teknolohiya sa paggawa ng memory chips. Malinaw sa isipan ko ang imahe ng Pilipinas. Isang bansang may mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, isang bansang kumikita sa pamamagitan ng pag-export ng mga produkto, ngunit isang bansang umaasa pa rin sa pag-import para sa mga makabagong teknolohiyang militar. Isang bansang bumibili ng mga fighter jet mula sa Amerika. Isang bansang natuto ng teknolohiya ng missile mula sa atin. Isang bansang walang karanasan sa paggawa ng sarili nilang natatanging armas. Iyon ang Pilipinas na alam ko. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bandang 3:30 ng hapon. Mula sa bintana, ang mga pasilidad ng paliparan ay malinis at moderno. Mas organisado pa ito kaysa sa maraming paliparan sa Amerika, ngunit hindi nito nabago ang aking pananaw. Ang pagtatayo ng magandang paliparan ay ibang-iba sa pag-develop ng advanced na armas. Paglabas ko sa immigration gate, sinalubong ako ng isang team mula sa Department of National Defense ng Pilipinas. Isang opisyal na nakasuot ng malinis na uniforme ang magalang na bumati sa akin. "Dr. Miller, maligayang pagdating po. Ako po si Kapitan Diaz, mula sa tanggapan ng International Cooperation." Habang nagkakamay kami, nagtanong ako, "Ano ang schedule natin bukas?" Sumagot si Kapitan Diaz, "Ngayong gabi po ay magpapahinga kayo sa Maynila at bukas ng umaga ay lilipad tayo patungo sa isang testing site sa Palawan. May nakatakdang demonstrasyon ng laser weapon." Demonstrasyon ng laser weapon. Napangiti ako sa isip ko. Gaano kaya kahanga-hanga ang ipapakita nila? Marahil ay isang pangunahing kagamitan na katulad ng mga ine-eksperimento namin noong 1990s. Inisip ko na sapat na ang tumangutango na lang at magbigay ng kaunting papuri. Nang gabing iyon, habang nasa isang hotel sa Maynila, nagpadala ako ng isang maikling progress report sa Washington. Inilagay ko ang resulta ng pagbisita ko sa South Korea at Tsina at sinabi kong isusumite ko ang final report pagkatapos ng huling pagbisita bukas. Ang conclusion ng ulat ay nabuo na sa aking isipan. Ang teknolohiya ng directed energy weapons ng mga bansa sa Asya ay malayo pa kumpara sa Estados Unidos at ang ating kalamangan ay mananatili sa loob ng mahabang panahon, isang malinis at maayos na konklusyon. Bago matulog, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi sa Maynila ay kumikinang. Bigla kong naalala na ang lugar na ito ay naging isang larangan ng digmaan mahigit 70 taon na ang nakalipas. Ang mismong lugar kung saan lumaban ang aking ama bilang isang sundalo, ang bansang ito, kung saan naranasan niya ang hirap at panganib sa gitna ng digmaan, ay ganito na ngayon. Napahanga ako sa kanilang pagbangon, ngunit hindi nito natinag ang aking pagtatasa. Kinabukasan, 6:00 ng umaga, nagkita kami ni Kapitan Diaz sa lobby ng hotel. Isang itim na sedan ang naghihintay at sumakay ako sa likod. Iniwan namin ang Maynila at nagtungo sa paliparan para sa isang maikling flight patungong timog. Habang nasa himpapawid, tanaw mula sa bintana ang tanawin ng Pilipinas. Ang mga luntiang kabundukan at ang asul na dagat ay magkakasama at ang sikat ng araw sa umaga ay nagbibigay liwanag sa mga puno. Isang mapayapang tanawin. Mahirap paniwalaan na ang bansang ito ay nahaharap sa mga armadong banta mula sa mga kalapit na bansa. Pagkatapos ng halos 1 oras at kalahating biyahe sa eroplano at isa pang biyahe sa lupa, nakarating kami sa isang liblib na lugar sa Palawan. Isang testing site ang nakatayo sa baybayin. Habang papalapit ang sasakyan sa pasukan ng testing site, unang beses akong nakaramdam na mayroong kakaiba.
ang seguridad ay higit na mas mahigpit kaysa sa inaasahan ko. Hindi lamang isa ang checkpoint. Pagkatapos ng unang checkpoint, may pangalawa, pangatlo, at hanggang sa ika-4. Bukod sa pagsusuri ng ID, masusi rin ang pag-inspeksyon sa ilalim ng sasakyan at ang pagbabawal sa pagpasok ng mga electronic devices. Nagtanong ako kay Kapitan Diaz, napakabigat ng seguridad dito. May espesyal na dahilan ba? Maikli siyang sumagot. Makikita niyo po mamaya, ang tono niya ay tila may kakaibang kumpiyansa. O baka naman nagpapanggap lang sila dahil wala naman silang maipapakita. Pagpasok namin sa huling checkpoint at sa loob ng testing site, hindi ko napigilang mapahinga ng malalim. Isang malawak na espasyo ang bumungad sa akin na may mahabang istruktura na nakaharap sa dagat, parang isang higanteng firing range. Sa malayo, tanaw ang abot tanaw, at sa harap nito, may isang kagamitan na kasing laki ng isang truck. Ang itsura nito ay simple lang. Isang parang kanyon na nakapatong sa isang military vehicle at may isang cylindrical na aparato sa dulo. Mahinang nagsalita si Kapitan Diaz, iyan po ang tinig ng langit. Isang laser anti-aircraft weapon system na sariling gawa ng Pilipinas. Tinig ng langit, bulong ko sa sarili. Isang makatang pangalan, ngunit kahit sa sandaling iyon, hindi ko pa rin inaasahan na ang simpleng kagamitang iyon sa loob lamang ng ilang minuto ay dudurugin ang lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob ng 25 taon. Pagpasok sa testing site, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting laboratory gown ang lumapit. Sa likod ng kanyang salamin, matalas ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mahinahon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Dr. Andres Reyes, ang namamahala sa pagdevelop ng directed energy weapons sa suriang pananaliksik para sa pambansang tanggulan, at inilahad ang kanyang kamay. Nakipagkamay ako at nagbigay ng formal na pagbati, ngunit ang unang sinabi ni Dr. Reyes ay nagpagulat sa akin. Sinabi niyang nabasa niya ang aking research paper tungkol sa thermal management systems para sa high-power lasers na inilathala ko noong 2019. Partikular niyang binanggit ang bahagi tungkol sa microchannel design para mapataas ang cooling efficiency. Sandali akong natigilan. Ang papel na iyon ay isang teknikal na artikulo na inilathala ko sa isang academic journal at kahit mga eksperto sa parehong larangan ay hindi gaanong pamilyar dito. Nabasa ng taong ito at binanggit pa niya ang mga detalye ng tama. Pinilit kong maging kalmado at nagpasalamat. Idinagdag ni Dr. Reyes na sila rin ay nahirapan sa parehong problema, ngunit nalutas nila ito sa ibang paraan. Nalutas sa ibang paraan? Ang problema sa pagpapalamig ng laser weapons ay hindi pa rin ganap na nalulutas kahit sa Estados Unidos. Ngunit sinasabi ba niya na nalutas na ito ng Pilipinas? Dinala ako ni Dr. Reyes sa loob ng isang gusali sa testing site. Ang loob ay simple lang. Mas mukha itong isang ordinaryong pabrika kaysa sa isang high-tech na laboratorio. Ngunit ang mga security camera at biometric scanner sa bawat sulok ay nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong lugar. Habang naglalakad kami sa pasilyo, napansin ko ang isang litrato na nakasabit sa dingding, isang luma at itim at puting larawan. Sa isang madilim na laboratorio, may mga mananaliksik na nag-operate ng mga makina at nagdidiskusyon sa harap ng isang maliit na pisara. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes na iyon ay kuha noong unang itinatag ang kanilang institusyon noong 1970s. Noong mga panahong iyon, wala silang teknolohiya, kagamitan o karanasan, ngunit ang tanging mayroon sila ay ang determinasyon na protektahan ang kanilang bansa. Dinala kami sa isang briefing room at pagkaupo ko, sinimulan ni Dr. Reyes ang presentasyon. Lumitaw sa screen ang mga salitang tinig ng langit. Kinuha ko ang aking notebook para magtala. Sa totoo lang, hanggang sa puntong ito, hindi pa rin ako umaasa ng malaki. Inaasahan ko na ipapakita nila ang isang basic laser system at ipapaliwanag ang kanilang mga plano sa hinaharap. Nagpatuloy ang paliwanag ng doktor. Ang tinig ng langit ay isang solid-state laser-based anti-aircraft weapon system na gumagamit ng fiber laser technology kung saan pinagsasama-sama ang maraming laser beams sa isang punto. Fiber laser combining technology. Isang konseptong pamilyar sa akin sa teorya. Isang larangan na pinag-aaralan din sa Estados Unidos. Ngunit maraming teknikal na hamon para gawin itong isang armas. Ang output ay 20 kilowatt,
at ang epektibong saklaw ay 2,003 kilometro, patuloy ng paliwanag. Isinulat ko ang mga numero sa aking notebook. Halos kapareho ito ng antas ng mga sistema ng pagsubok sa Amerika. Hindi pa ito gaanong kahanga-hanga. Ngunit sa sumunod na paliwanag, napilitan akong itigil ang pagsusulat. Ang katumpakan ng pag-target ay nasa loob ng ilang sentimetro sa layong 1 kilometro. Nagdagdag siya ng paliwanag. Kung gagamitin natin ang isang 5 pisong barya bilang halimbawa, kaya nating tamaan ang magkabilang gilid nito mula sa layong 1 kilometro. At may sapat itong lakas para butasin ang barya. Ang ganitong antas ng katumpakan ay higit pa sa antas ng laboratorio. Tinanong ko kung magkano ang gastos sa bawat putok. Ang sagot na natanggap ko ay humigit kumulang 100 piso bawat isa base sa gastos sa kuryente. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kung i-convert sa dolyar, halos $2 lang iyon. Kung ikukumpara sa milyon-milyong dolyar ng isang Patriot missile, hindi mailarawan ang pagkakaiba. Inulit kong itanong kung tama ang narinig ko. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Siyempre, hiwalay pa po ang gastos sa maintenance at personnel, pero ang purong gastos sa isang putok ay ang kuryente lamang. Dahil hindi kailangan ng bala ng laser, theoretical, na maaari itong iputok ng walang hanggan hanggat may supply ng kuryente. Nagsimula na ang demonstrasyon. Sumunod ako sa doktor sa labas ng gusali. Ang sistema ng tinig ng langit ay nakatayo, handa nang magpaputok. Sa paligid, may mga opisyal ng militar at mga mananaliksik at ramdam ang tensyon sa hangin. Umupo ako sa itinalagang viewing area. Sa pamamagitan ng radyo, ibinigay ang utos na ilunsad ang target drone. May narinig akong ingay ng makina mula sa malayo. At isang maliit na drone ang umangat sa himpapawid. Mukha itong isang komersyal na drone. Mabilis itong lumipad patungo sa itaas ng testing site. Mula sa control room, iniuulat ang distansya at altitude nito sa real time. Target distance, 3 kilometers. Altitude, 500 meters. Sinundan ko ng tingin ang drone. Sa ganitong distansya, matatamaan kaya nila ang maliit na target na ito? Ang mga tradisyonal na laser system ay nangangailangan ng mahabang panahon para mag-target. Mas mahirap pa ang pag-track ng isang gumagalaw na target habang tumpak na itinututok ang laser. Narinig ang ulat na target distance, 2 kilometers, at ibinigay ang utos na begin targeting. Ang turret ng tinig ng langit ay nagsimulang gumalaw. Mabilis itong umikot, sinusundan ng drone. At sa sumunod na sandali, ibinigay ang utos na fire. Idinilat ko ang aking mga mata at tinitigan ang kalangitan, tila walang nangyari. Walang ingay, walang nakikitang liwanag. Kung inaasahan ninyo ang isang eksena sa pelikula, kung saan isang pulang sinag ang lumalabas, maling-mali kayo. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang segundo, nagsimulang umusok ang drone. Sa una, manipis lang, ngunit agad itong kumapal. At mula sa pakpak ng drone, lumabas ang apoy. Nawalan ng balanse ang drone at nagsimulang bumagsak. Umiikot ito habang nahuhulog at bago pa man ito bumagsak sa lupa, tuluyan na itong nasunog. Narinig ang ulat mula sa control room. Target neutralized. Time on target, 3.2 seconds. Inulit ko ang numerong iyon sa aking isipan. Mula sa pag-target hanggang sa pagwasak, wala pang 3 segundo. Walang ingay, walang nakikitang liwanag. Ang drone ay basta na lang nasunog. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes na ito ay dahil sa high-power laser na nagpainit at sumira sa mga mahahalagang bahagi ng drone. Kapag ang makina o baterya ang tinamaan, ganito ang nangyayari. Ipinaliwanag din niya kung bakit walang tunog. Ang laser ay liwanag, at ang liwanag ay hindi gumagawa ng tunog. Hindi ako isang taong walang alam sa prinsipyo ng laser. Ngunit nang makita ko ito ng personal, ibang-iba ang epekto nito. Isang armas na walang tunog at hindi nakikita. Mula sa pananaw ng kalaban, hindi mo man lang malalaman na inaatake ka na. Habang normal kang lumilipad, bigla ka na lang magliliyab. Ito ay isang armas na imposibleng iwasan. Natapos ang unang demonstrasyon, ang pagpapabagsak ng isang drone, kahanga-hanga. Ngunit sa totoo lang, kaya rin itong gawin ng Estados Unidos. Ang pagtama sa isang target sa isang controlled environment ay hindi gaanong mahirap. Ang tunay na problema ay kapag maraming target ang sabay-sabay na papalapit. Sa modernong digmaan, hindi nag-iisa ang mga drone. Daan-daan, libo-libo ang sabay-sabay na sumusugod. Ang kakayahang pigilan ito ang susi.
Noon, sinabi ni Dr. Reyes na ang pangalawang demonstrasyon ay isang multiple target engagement at 30 drone ang gagamitin. Sandali akong natigilan, 30 drone ng sabay-sabay? Kahit na laser pa iyan, imposibleng mapigilan ang lahat ng 30. Siguradong may isa o dalawang makakalusot. Habang iniisip ko ito, muli akong tumingin sa kalangitan. Hindi nagtagal, naging maingay ang himpapawid. Nagliparan ng mga drone, hindi lang isa, 5, 10, 20. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang mga drone ay lumilipad sa pormasyon, papalapit sa itaas ng testing site. Narinig ang ula mula sa control room. 30 targets confirmed. Distance, 4 kilometers. Approach speed, 25 meters per second. 30? Bulong ko sa sarili. 30 drone talaga ang haharapin nila ng sabay-sabay? Sa Estados Unidos, maraming beses na naming sinubukan ang multiple target engagement experiments. Halos lahat ay nabigo. Ang pinakamalaking kahinaan ng laser weapons ay ito. Isa-isang target lang ang kayang atakihin. Ang mga missile ay maaaring iputok ng sabay-sabay, ngunit hindi ang laser. Kailangan munang tamaan ng isa, pagkatapos ay lumipat sa susunod na target na nangangailangan ng oras. Sa panahong iyon, ang natitirang mga drone ay makakalusot na sa depensa. Teoretikal na posible, ngunit sa praktika ay imposible. Iyon ang alam kong katotohanan. Ang turret ng tinig ng langit ay nagsimulang gumalaw. Mabilis itong umikot at humarap sa kalangitan. Pinigil ko ang aking hininga at pinanood. Pumasok na sa range ang unang drone. Target distance, 3 kilometers. Begin targeting. Ang turret ay bahagyang gumalaw at huminto. Fire. At pagkatapos ng ilang segundo, umusok ang nangungunang drone. Lumiyab ito at nagsimulang bumagsak. Target 1 neutralized. Hanggang dito, inaasahan ko na. Ang problema ay mula dito. Ang natitirang 29 na drone ay patuloy pa ring papalapit. Mabilis na lumingon ang turret sa susunod na target. Fire. Nasunog at bumagsak ang pangalawang drone. At pagkatapos, ang pangatlo, ang pang-apat. Hindi ako makapaniwala. Ang bilis ng paglipat ng turret sa mga target ay hindi mailarawan. Parang hindi ito isang makina, kundi isang buhay na nilalang. Tamaan ang isa, lumingon. Tamaan ang susunod, lumingon ulit. Ang kilos nito ay tuloy-tuloy at natural. 5, 6, 7. Sunod-sunod na bumagsak ang mga drone. Ang kalangitan ay napuno ng apoy at itim na usok. 10, 11, 12. Nakalimutan ko nang magsulat sa aking notebook at nakatitig na lang ako sa kalangitan. 15, 16. Patuloy na papalapit ang mga drone, ngunit ni isa ay hindi nakalapit ng mas malapit sa 500 metro mula sa testing site. 20, 21, 22. Noon ko naintindihan, hindi ito isang simpleng teknolohikal na demonstrasyon. Ang mismong kaalaman na alam ko ay bumabagsak. Ang laser weapons ay mahina laban sa maraming target. Iyon ay ayon sa pamantayan ng teknolohiya ng Amerika. Ang Pilipinas ay nalampasan na ang limitasyong iyon. 25, 26, 27. Ang huling ika-30 drone ay nasunog at bumagsak. Muling tumahimik ang kalangitan. Narinig ang huling ulat mula sa control room. All 30 targets neutralized. Total time elapsed, 2 minutes, 47 seconds. Average time on target, 2.8 seconds. Interception rate, 100%. Nakatitig ako sa mga numerong iyon. 30 drone ang pinabagsak sa loob ng wala pang 3 minuto. Walang nakalusot ni isa. Lumapit sa akin si Dr. Reyes tungkol po sa gastos na tinanong ninyo kanina. Sa demonstrasyong ito, ang kabuuang gastos para pabagsakin ang 30 drone ay humigit kumulang 3,000 piso. Natulala ako. 3,000 piso. Sa halaga ng isang Patriot missile, ang tinig ng langit ay maaaring magpaputok ng higit sa 1,000,000 beses. Kahit magpadala pa ang kalaban ng 10,000 drone, kailangan lang nating gumastos ng humigit kumulang 100,000 piso sa kuryente para pabagsakin ang lahat. Naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod. Nagsisimula ako ng maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ito simpleng pag-develop ng isang bagong armas. Ang buong ekonomiya ng digmaan ay nababaligtad. Ang problemang narinig ko sa Pentagon, ang kabalintunaan ng cost exchange ratio. Ang kalaban ay nagpapadala ng murang drone at tayo ay nagpapakawala ng mamahaling missile.
Pinutol ng Pilipinas ang tanikalang iyon. Sa sandaling iyon, bumalik sa aking isipan ang isang alaala. Ilang linggo lang ang nakalipas, ang pag-uusap namin ng mga kasamahan sa Pentagon. Ano naman ang makikita mo sa Pilipinas? Malaki ang pagkakaiba ng pagiging magaling sa electronics sa paggawa ng armas. Noong mga panahong iyon, nakitawa ako. Ngayon, naiisip ko kung gaano ako naging arogante, kung gaano ako naging ignorante, namula ang aking mukha. Mahinahon na nagpatuloy si Dr. Reyes. Narinig po namin na hindi pa nakakarating sa antas na ito ang Estados Unidos. Ang Blue Halo project daw po ang pinaka-advanced, pero nasa experimental stage pa rin, hindi po ba? Tumango na lang ako. Ang Blue Halo ay ang laser defense system na dinedevelop ng militar ng Amerika. Ang output nito ay kapareho ng tinig ng langit, 20 kilowatt class, ngunit malayo pa ito sa aktwal na pag-deploy. Hindi pa nga tapos ang field tests. Inaasahan na hindi ito maide-deploy hanggang sa 2026 o mas matagal pa. Ngunit ang Pilipinas ay nakapag-deploy na. Hindi ako makapaniwala at direktang nagtanong, "Nakadeploy na po ba ngayon ang tinig ng langit?" Tumango ang doktor. Natapos po ang FOC Full Operational Capability noong nakaraang taon at kasalukuyan itong nakadeploy at nag-operate sa Kalakhang, Maynila at sa mga pangunahing pasilidad ng militar. Parang hindi ako makahinga. Kauna-unahan sa buong mundo. Ang hindi nagawa ng Amerika, Russia, China o Israel ay nagawa ng Pilipinas. Maingat akong nagtanong, paano po naging posible ang ganito kabilis na pag-deploy? Mas maliit ang budget ninyo kaysa sa Amerika at mas maikli ang kasaysayan ng inyong pananaliksik. Nag-isip sandali ang doktor at dahan-dahang sumagot. May dalawang dahilan po. Una, ang pagtuon ng pansin. Ang Amerika at Europa ay nagsasagawa ng maraming proyekto ng sabay-sabay dahil malaki ang budget nila. Ngunit ang Pilipinas ay may limitadong resources. Kaya't ibinuhos namin ang lahat ng aming lakas sa isang bagay na pinakakailangan. Ano ang lumilipad sa aming himpapawid ngayon? Mga unmanned aerial vehicles, drone, at maraming rocket mula sa mga karatig bansa. Ang pagpigil dito ang pinakamahalaga. Hindi namin kailangan ng isang grandiosong armas. Kailangan lang namin ng isang armas na siguradong makakapagpabagsak sa mga iyon. Iyon ang simula ng tinig ng langit. Pangalawa, ang pagkaapurahan, seryoso ang mukha ng doktor. Ang Pilipinas ay palaging nasa ilalim ng direktang banta mula sa mga karatig bansa. Kahit anong oras ay maaaring sumiklab ang digmaan. Wala kaming panahon para dahan-dahang gumawa ng perpektong armas sa laboratorio. Pinili namin ang paraan na kahit 80% pa lang ang pagiging perpekto, ide-deploy na muna at pagbubutihin habang ginagamit. Dahil kung hihintayin pa namin ang pagiging perpekto at sumiklab ang digmaan, wala na itong silbi. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim sa aking puso. Pagkaapurahan. Iyon ang pagkakaiba ng Amerika at Pilipinas. Ang Amerika ay ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Walang kaaway na direktang makakabanta sa aming teritoryo. Kaya't maaari kaming maglaan ng panahon para sa paggawa ng perpektong armas. Ngunit iba ang Pilipinas. Ang geographical na tensyon mula sa Maynila hanggang sa mga hangganan nito ay laging naroroon. Para sa kanila, ang pagdevelop ng armas ay hindi isang akademikong interes. Ito ay isang usapin ng kaligtasan. Muli kong tiningnan ang sistema ng tinig ng langit. Ang kagamitan, na dati mukhang ordinaryo, ay ibang-iba na ngayon sa aking paningin. Ang nasa loob nito ay hindi lamang teknolohiya. Naroon ang kagustuhang mabuhay, ang determinasyong hindi sumuko, at ang pagsisikap na pinaghirapan sa loob ng mahigit 20 taon. Sinabi ng doktor, "Ang nakita ninyo ngayon ay simula pa lamang." Itinaas ko ang aking mukha at tiningnan siya. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Ngumiti siya nang may kahulugan. "Bukas, may mas mahalaga kaming ipapakita sa inyo. Isang bagay na mas matagal naming pinaghandaan kaysa sa tinig ng langit." Hindi na ako nag-alinlangan pa. Sa loob ng isang araw, ang lahat ng aking kaalaman ay gumuho. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, hindi ako makatulog. Habang nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame, paulit-ulit kong inaalala ang mga nakita ko sa umaga. Ang mga drone na nasusunog ng walang tunog. Ang 30 drone na napuksa sa loob ng wala pang 3 minuto at ang hindi kapani-paniwalang halaga na 100 piso bawat putok. Binuksan ko ang aking laptop
at nagsimulang magsulat ng progress report para sa Washington. Ngunit huminto ang aking mga daliri sa keyboard. Hindi ko alam kung ano ang isusulat. Ang pagsasabing ang laser weapon ng Pilipinas ay mas advanced kaysa sa inaasahan ay hindi sapat. Ang Pilipinas ay lumampas na sa mga pamantayang iniisip namin. Sa huli, ipinasiya kong itigil muna ang pagsusulat ng ulat at isinara ang laptop. Bukas, pagkatapos kong makita ang iba pa, saka ako magsusulat. Sinabi ni Dr. Reyes na may mas mahalaga pa siyang ipapakita kaysa sa tinig ng langit. Ano kaya iyon? Ang tinig ng langit pa lang ay sapat ng nakakagulat. Mayroon pa bang mas hihigit doon? Sa gitna ng hindi maipaliwanag na kaba at pananabik, hindi ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan, muli akong nagtungo sa testing site. Sa pagkakataong ito, sa ibang lugar, hindi sa pinagdausan ng demonstrasyon ng laser weapon kahapon, mga 15 minuto ang layo sakay ng kotse. Ang pasilidad na iyon, na matatagpuan din sa baybayin, ay may mas mahigpit na seguridad kaysa kahapon. Kailangan naming dumaan sa 5 checkpoint at mas komplikado ang proseso. Lahat ng electronic devices ay kailangang iwan at kinailangan pa akong pumirma sa isang hiwalay na security agreement. Naisip ko, mahigpit na ang seguridad sa testing site ng tinig ng langit pero mas mahigpit pa dito. Ano kaya ang itinatago nila? Sa pasukan, naghihintay sa akin si Dr. Reyes. Nagtanong siya, nakatulog po ba kayo ng maayos kagabi? Sumagot ako ng tapat, hindi po gaanong. Ngumiti siya ng may kahulugan. Baka lalo po kayong hindi makatulog pagkatapos ng makikita ninyo ngayon. Hindi nagtagal, naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Dinala kami sa isang conference room at pagkaupo ko, nagtanong ang doktor. Pamilyar po ba kayo sa electromagnetic pulse o EMP? Tumango ako. Siyempre, alam ko iyon. Ang electromagnetic pulse, na karaniwang tinatawag na EMP, ay isang malakas na electromagnetic wave na nalilikha kapag sumabog ang isang sandatang nuklear na kayang sirain ang lahat ng electronic devices sa paligid sa isang iglap. Titigil ang mga computer, mapuputol ang komunikasyon, at kahit ang mga makina ng sasakyan ay hihinto. Isang nakakatakot na penomeno na kayang pahintuin ang modernong sibilisasyon sa isang iglap. Muling nagtanong ang doktor, ano po ang kailangan para makalikha ng EMP? Sumagot ako ng may katiyakan, isang pagsabog ng nuklear. Ang gamma rays na inilalabas kapag sumabog ang isang bomba nuklear ay nagtutulak sa mga elektron sa atmosfera at bilang resulta, isang malakas na EMP ang nalilikha. Kaya't ang mga armas na EMP ay itinuturing na isang uri ng sandatang nuklear. Dahan-dahang tumango ang doktor. Tama po kayo. Hanggang ngayon, ang EMP ay isang armas na para lamang sa mga bansang may sandatang nuklear. Ngunit, paano po kung makakalikha tayo ng EMP nang hindi gumagamit ng sandatang nuklear? Natawa ako at sumagot. Theoretical na posible po iyon, gamit ang isang high-power microwave device. Ngunit sinasabi na mahirap masakop ang isang malawak na lugar tulad ng isang pagsabog ng nuklear. Nagsagawa na rin ng mga pananaliksik ang Estados Unidos tungkol diyan. Ngunit dahil masyadong maliit ang epektibong saklaw, hindi ito praktikal. Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ng doktor. Hindi po kailangan ng daan-daang kilometro, sabi niya. Kailangan lang nating paralisahin ang command and control system at mga communication facilities ng kalaban, ang kanilang mga pinakamahalagang base militar. Para doon, sapat na ang ilang kilometro. Sandali akong hindi makahinga. Posible kayang totoo ang sinasabi niya? Itinuro ni Dr. Reyes ang screen. Isang video ang nagsimulang mag-play. Sa isang lugar na parang disyerto, may ilang gusali. Ipinaliwanag na ito ay isang mock facility na may mga antena, radar at mga kable ng kuryente. Maya-maya, isang bagay na parang missile ang bumaba mula sa kalangitan. Ilang metro lamang ang haba nito. Sinabi ng doktor, iyan po ang aming non-nuclear EMP bomb. Sa loob nito, mayroong high-power microwave device. Sa sumunod na sandali kumislap ang screen. Walang pagsabog, walang apoy. Isang liwanag lang na parang kidlat ang dumaan. Ngunit sa sumunod na eksena, natulala ako. Ang mga gusali ay walang anumang pinsala sa labas. Hindi basag ang mga bintana at walang kahit isang bitak sa mga pader. Parang walang nangyari. Ngunit nang pumasok ang kamera sa loob ng gusali, lumitaw ang tunay na kalagayan.
Ang lahat ng monitor ng computer ay patay, o mas tumpak sabihin, ang mga screen mismo ay tuluyang nasunog. Nakahilera ang mga itim at sunog na monitor at umuusok mula sa mga server. Ang mga circuit board ng mga communication equipment ay natunaw at hindi na makilala ang anyo. Nagpatuloy sa paliwanag si Dr. Reyes. Lahat ng electronic devices sa loob ng 3 kilometrong radius ay nasira sa isang iglap. Ang mga hindi protektadong kagamitan ay tuluyang nawasak at kahit ang mga may kaunting proteksyon ay nawalan ng karamihan sa kanilang mga function. Ang oras na ginugol ay mas mababa sa 0.1 segundo. Mas mabilis pa sa isang kisap mata. Nakatitig ako sa screen. Walang taong nasaktan at ang mga gusali ay buo. Ngunit ang lahat ng electronic devices sa loob ay naging basura sa isang iglap. Ito ba talaga ang teknolohiyang gawa ng Pilipinas? Sa aking tanong, mahinahong tumango ang doktor. Ipinaliwanag niya ang kasaysayan ng pagdevelop nito. Nagsimula silang magsaliksik noong huling bahagi ng 1990s, natapos ang unang prototype noong huling bahagi ng 2000s, at pagkatapos ay unti-unting pinalawak ang saklaw at lakas nito. Sa kasalukuyan, kaya na nitong masakop ang isang lugar na may 5 kilometrong radius. Nagkalkula ako sa aking isipan. Kung 5 kilometro ang radius, ang lawak nito ay humigit kumulang 78 kilometro kwadrado. Sapat na ito para masakop ang ilang mahahalagang lugar sa sentro ng Maynila ng sabay-sabay. Maingat akong nagtanong, bakit po kayo nag-develop ng ganitong teknolohiya? Ang Pilipinas ay walang sandatang nuklear. Hindi po ba't mas direktang pagpipilian ang pag-develop ng sarili ninyong sandatang nuklear? Sa tanong na iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng doktor. Ang kanyang mahinahong mga mata ay nagkaroon ng talas, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Ang Pilipinas po ay isang bansang hindi maaaring magkaroon ng sandatang nuklear, sabi niya. Sa ilalim ng mga internasyonal na kasunduan at mga alyansa, ang pagpili sa nuklear ay hindi isang makatotohanang opsyon. Kahit subukan pa namin, haharapin namin ang matinding parusa at pag-iisa. Sandali siyang huminto at tumingin sa labas ng bintana. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit. Napapaligiran kami ng mga bansang may sandatang nuklear at sa likod nila ay may mga malalaking kapangyarihan. Ang isang bansang napapaligiran ng mga bansang may sandatang nuklear ay kailangang humanap ng ibang paraan para mabuhay. Wala akong masabi. Nagpatuloy siya. Ang landas na pinili namin ay isa lamang. Hindi ang paggawa ng sandatang nuklear, kundi ang paggawa ng mga sandatang nuklear na hindi magagamit. Bago pa man mapindot ang launch button, paralisahin ang kanilang command system, sirain ang mga electronic devices sa kanilang mga missile base at gawing imposible ang mismong paglunsad. Muli niyang itinuro ang screen. Isang mapa ng arkipelago ng Pilipinas at ang mga kalapit na rehiyon ang lumitaw at may ilang pulang tuldok dito. Mga base na nuclear missile, command facilities, air defense communication relay stations. Nagtanong ang doktor, kung sabay-sabay nating tatamaan ang mga mahahalagang puntong ito, ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Ang utos na maglunsad ay hindi maipapadala, ang mga radar ay mawawala, at hindi nila malalaman kung ano ang darating at mula saan. Nanlamig ang aking likod. Hindi ito isang simpleng armas. Ito ay isang ideya na nagbabago sa mismong konsepto ng nuclear deterrence. Ang isang bansang may sandatang nuklear ay malakas dahil mayroon silang kumpiyansa na hindi sila unang aatakehin. Ang konsepto ng Mutually Assured Destruction, MAD. Kung aatakehin mo ako, aatakehin din kita. Kaya't walang unang aatake. Iyon ang lohika ng nuclear age sa nakalipas na 70 taon. Ngunit ang non-nuclear EMP bomb ay nagpapawalang bisa sa lohikang iyon. Kung mapaparalisa mo ang command system, bago pa man mailunsad ang mga nuclear missile, magiging imposible ang mismong retaliatory strike. Kahit mayroon kang sandatang nuklear, hindi mo ito magagamit. Tinitigan ako ng diretso ng doktor at sinabi, wala po kaming sandatang nuklear, ngunit nag-develop kami ng teknolohiya na kayang gawing walang silbi ang mga sandatang nuklear. Sa loob ng mahigit 20 taon, walang araw na hindi kami nagtrabaho dahil ito po ang aming paraan para mabuhay. Wala akong masabi. Sa wakas, naintindihan ko kung bakit pinili ng Pilipinas ang landas na ito. Para sa kanila, hindi ito isang pagpipilian. Ito ay ang mismong kaligtasan. Ako, na nasa Amerika, ay hindi kailanman nakaramdam ng ganoong pagkaapurahan.
Kami ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Walang bansang direktang makakabanta sa aming teritoryo. Ngunit iba ang Pilipinas. Isang bansang iniisip ang digmaan bago matulog at iniisip ang digmaan pagkagising sa umaga. Ang pagkaapurahang iyon ang nagluwal ng ganitong teknolohiya. Mahinahon na idinagdag ni Dr. Reyes. Siyempre, hindi ito isang perpektong depensa. Ngunit kahit papaano, nagpapadala ito ng isang malinaw na mensahe sa aming mga kaaway. Kung aatakehin ninyo kami, hindi rin kayo makakaligtas. Kahit wala kaming sandatang nuklear, kaya naming gawing walang silbi ang inyong mga sandatang nuklear. Huwag ninyo kaming subukan. Napabuntong hininga ako. Ang aking isipan ay magulo. Akala ko, nagulat na ako kahapon sa tinig ng langit, ngunit ang nakita ko ngayon ay ibang-iba. Ang laser weapon ay isang tactical weapon na nagpapabagsak ng mga drone. Ngunit ang non-nuclear EMP bomb ay isang strategic weapon, isang teknolohiya na kayang baguhin ang takbo ng digmaan. Habang nasa sasakyan pabalik, nakatulala lang ako sa bintana. Hindi ko napapansin ang tanawin at sa aking isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mga nakita ko kanina. Ang isang kislap na sumunog sa lahat ng electronic devices, ang mga itim na monitor, ang mga natunaw na circuit board, at ang huling narinig kong mga salita. Ito po ang aming paraan para mabuhay. Ang Pilipinas ay tunay na nagkaroon ng teknolohiya para gawing walang silbi ang mga sandatang nuklear nang walang sariling sandatang nuklear. Pagbalik sa hotel, agad kong binuksan ang aking laptop. Kailangan kong magpadala ng progress report sa Washington. Ngunit habang nakapatong ang aking mga kamay sa keyboard, sandali akong natulala. Hindi ko alam kung ano ang isusulat. Ang pagsasabing, ang teknolohiya ng Pilipinas ay mas advanced kaysa sa inaasahan ay hindi sapat. Ang Pilipinas ay nalampasan na kami. At malayo na ang kanilang narating. Sa huli, ipinasiya kong isulat ang lahat ng nakita ko. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa buong mundo na nag-deploy ng isang laser anti-aircraft weapon, ang tinig ng langit, at nakumpirma ang kakayahan nitong pabagsakin ang 30 drone sa loob ng wala pang 3 minuto na may 100% interception rate. Bukod dito, nakapag-develop sila ng sarili nilang non-nuclear EMP bomb na may kakayahang sirain ang lahat ng electronic devices sa loob ng ilang kilometrong radius. Sa larangang ito, ang Pilipinas ay nangunguna sa anumang bansa, kasama na ang Estados Unidos. Pagkatapos ipadala ang ulat, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi sa Maynila ay kumikinang. Paano nagawa ng maliit na bansang ito ang ganitong bagay? Hindi pa rin ako makapaniwala. Noon, tumunog ang telepono. Tiningnan ko kung sino ang tumatawag. Washington. Ngunit hindi ang inaasahan kong si Deputy Secretary of Defense. Ang pangalan na lumitaw sa screen ay pamilyar. Isang vice-presidente ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng depensa sa Amerika. Isang dating kasamahan na kasama ko sa isang proyekto noon at ngayon ay matagumpay na sa kanyang kumpanya. Nag-alinlangan ako sandali bago sagutin ang tawag. Miller, ako ito. Ang kanyang boses ay kalmado tulad ng dati. Narinig ko ang mga usap-usapan dito sa Washington. May nakita ka raw na kahanga-hanga dyan sa Pilipinas. Kinabahan ako. Sino po ang nagsabi niyan? Tumawa siya na parang walang anuman. Hindi na mahalaga iyon. Tumawag ako para magbigay ng babala. Huwag mong masyadong purihin ang teknolohiya ng Pilipinas. Kumunot ang aking noo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ibinaba niya ang kanyang boses. Miller, matagal na tayong magkaibigan, kaya magiging tapat ako sa iyo. Kung isusulat mo sa iyong ulat na maganda ang teknolohiya ng Pilipinas, magkakaproblema ang aming negosyo. Magsisimulang magtanong ang Kongreso. Bakit tayo gumagastos ng napakalaking pondo pero nahuhuli tayo sa Pilipinas? Kung mangyari iyon, maaaring malagay sa alanganin ang mga kasalukuyang kontrata namin. Sandali akong nagalit. Ibig sabihin, gusto ninyong baluktutin ko ang katotohanan? Agad siyang tumanggi. Hindi pagbaluktot. Isang usapin ng pananaw. Dahil lang may ginawa ang Pilipinas, hindi nangangahulugang mas magaling na ang teknolohiya nila kaysa sa atin. Gusto ko lang na isulat mo ang ulat na may balanseng pananaw. Balanseng pananaw. Alam na alam ko kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang mga kumpanya ng depensa sa Amerika ay may mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar sa kagawaran ng depensa.
Sa proyekto pa lang ng laser weapons, napakalaking pondo na ang inilalaan. Kung opisyal kong iuulat na nangunguna ang Pilipinas sa Amerika, ano ang mangyayari? Magkakaroon ng mga pagdinig sa Kongreso. Bakit tayo gumagastos ng ganito kalaking pera pero walang resulta? Saan napunta ang buwis ng mga mamamayan? Magkakaroon ng ganitong mga tanong. Kung mangyari iyon, maaaring muling suriin ang mga kasalukuyang kontrata. Isang bangungot para sa mga kumpanya ng depensa. Matigas kong sinabi, isusulat ko kung ano ang nakita ko. Pagkatapos, sinabi niya sa mababang boses, Miller, pag-isipan mo, hindi rin ito makakabuti sa iyong karera. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng mga tao? Nawala na sa tamang pag-iisip si Miller. Naloko siya ng Pilipinas. Ganyang mga salita ang lalabas. Naramdaman kong humigpit ang hawak ko sa telepono. Tinatakot mo ba ako? Agad siyang tumanggi. Hindi pananakot, payo lang. Bilang isang matagal ng kaibigan, maikli akong sumagot. Isusulat ko kung ano ang nakita ko. At ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Dahil ba sa galit o dahil sa takot? Hindi ko masabi. Hindi rin ito makakabuti sa iyong karera. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa totoo lang, natakot ako. Naisip ko na ang karera na binuo ko sa loob ng 25 taon ay maaaring gumuho sa isang iglap. Kung sasabihin kong nangunguna ang Pilipinas sa Amerika, ano ang magiging tingin sa akin ng mga tao? Isang taong nawala sa tamang pag-iisip? Isang tangang naloko ng Pilipinas? O isang taong nagtaksil sa Amerika? Ngunit kasabay nito, mayroong isang malinaw na katotohanan. Ang nakita ko ay hindi kasinungalingan. Personal kong nakita ang 30 drone na napuksa sa loob ng 3 minuto. Nakumpirma ko rin na ang non-nuclear EMP bomb ay kayang sirain ang lahat ng electronic devices sa isang iglap. Paano ko ito ipagwawalang bahala? Nasa isang sangang daan ako. Sasabihin ko ba ang katotohanan o poprotektahan ko ang aking karera? Habang nakatingin sa labas ng bintana, sandali akong nag-isip. Noon, naalala ko ang aking ama. Ang aking ama ay isang veterano. Noong siya ay nasa edad 20, nakipaglaban siya sa Pasipiko at naranasan ang matinding hirap. Palagi niyang sinasabi na isang himala ang makabalik siyang buhay mula sa matinding lamig at panganib. Minsan, ikinukwento niya sa akin ang mga panahong iyon. Jason, noong mga panahong iyon, napakahirap ng buhay sa Pilipinas. Ang mga bahay ay wasak at ang mga bata ay sumusunod sa mga truck ng militar ng Amerika humihingi ng tsokolate. Pero alam mo, iba ang tingin ng mga taong iyon. Hindi ito isang tingin ng pagsuko. Ito ay isang tingin na nagsasabing, babangon kami balang araw. Ang mga salita ng aking ama ay biglang naging malinaw sa aking isipan. Iba ang tingin ng mga taong iyon. Naalala ko ang mukha ni Dr. Reyes. Naalala ko rin ang mga mukha ng mga mananaliksik na nakita ko sa testing site kahapon. Sa kanilang mga mata, parang nakita ko ang tingin na sinasabi ng aking ama. Ang tingin na hindi sumusuko. Ang tingin na nagsasabing, gagawin namin ito. Nang gabing iyon, nanaginip ako. Sa aking panaginip, nakatingin sa akin ang aking ama. Jason, natatakot ka bang sabihin ang katotohanan? Hindi ako makasagot. Kung natatakot ka sa katotohanan, hindi ka isang siyentista, isa ka lang suwelduhan. Sa mga salitang iyon, nagising ako. Basa ang aking unan. Hindi ko alam kung pawis ba o luha. Tiningnan ko ang orasan. 4:00 ng umaga. Bumangon ako sa kama at lumapit sa bintana. Madilim pa sa labas at may bahagyang liwanag sa malayo. Ang bansang pinaglingkuran ng aking ama. Ang bansang bumangon mula sa pagkawasak. At ngayon, ang bansang iyon ay nakapag-develop ng teknolohiya na nakahihigit sa Amerika. Tama bang ipagwalang bahala ang katotohanan iyon? Binuksan ko ang aking laptop at muling binasa ang ulat. Ang isinulat ko kagabi. Sa larangang ito, ang Pilipinas ay nangunguna sa anumang bansa, kasama na ang Estados Unidos. Matagal kong tinitigan ang pangungusap na iyon. Maaari ko itong burahin. Maaari kong pagaanin ang mga salita. Ngunit hindi ko ito ginawa. Nagdagdag ako ng isang pangungusap sa dulo ng ulat. Ang nilalaman ng ulat na ito ay batay sa mga katotohanang personal kong na-verify sa pamamagitan ng on-site inspection. Pinatutunayan ko na walang anumang panlabas na pressure o conflict of interest na nakaapekto sa pagsusuring ito. At pinindot ko ang send button. Nanginginig ang aking kamay, ngunit ang aking puso ay kakaibang kalmado.
Sa loob ng 25 taon bilang isang siyentista, hindi pa ako naging ganito kapanatag. Ano man ang maging resulta, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magsisisi. Sumisikat na ang araw. Ngayon, aalis ako sa Pilipinas at babalik sa Washington. At sa Pentagon, kailangan kong personal na iulat ang mga nakita ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon nila. Ngunit kahit papaano, handa na akong sabihin ang katotohanan. Gabi na ng bandang 7 nang makarating ako sa Washington. Paglabas ko ng airport, tumunog ang telepono, ang Deputy Secretary of Defense. "Miller, nakarating ka na?" "Opo sir, kalalabas ko lang. Pumunta ka sa Pentagon bukas ng 8 ng umaga at maghanda ka para sa isang briefing." "Maliwanag?" "Opo sir." Clan. At Miller, nabasa ko ang progress report mo. Medyo nakakagulat ang nilalaman at doon natapos ang tawag. May kakaibang tensyon sa boses ng Deputy Secretary, ngunit hindi ko ito pinansin. Isinulat ko lang naman ang katotohanan. Nang gabing iyon, sa aking bahay, inayos ko ang mga materyales para sa briefing. Mga litrato at video na kuha sa Pilipinas, mga data ng pagsubok at ang aking pagsusuri. Habang inaayos ang mga materyales, muli kong sinuri ang mga numero. Ang interception rate ng tinig ng langit, 100%. 30 drone sa loob ng 2 minuto at 47 segundo. Ang gastos sa bawat putok, 100 piso. Ang epektibong saklaw ng non-nuclear EMP bomb, 3,005 kilometro. Ang oras ng pag-activate, mas mababa sa 0.1 segundo. Ang mga numero ay hindi pa rin kapani-paniwala, ngunit ito ang mga katotohanang personal kong nakita. Kinabukasan, nagtungo ako sa Pentagon, ang punong tanggapan ng Kagawaran ng Depensa ng Estados Unidos, ang pinakamalaking gusali ng opisina sa mundo. Sa loob ng pentagonal na istrukturang ito, 10,000 sundalo at sibilyan ang nagtatrabaho. Mahigit 20 taon na akong pumapasok at lumalabas sa gusaling ito, ngunit sa araw na iyon, lalo akong kinabahan. Pagpasok sa conference room, marami nang nakaupo. Nasa unahan si Deputy Secretary of Defense at sa tabi niya ay mga general mula sa Army, Navy at Air Force. Mga sundalong may 2-3 bituin sa balikat. Sa isang sulok, may mga sibilyan na nakasuot ng business suit. Mukhang mga kinatawan mula sa mga kumpanya ng depensa. Kasama sa kanila ang Vice-Presidente na tumawag sa akin ilang araw na ang nakalipas. Nang magtama ang aming mga mata, tahimik siyang tumango. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Nagsalita ang Deputy Secretary. "Magsimula na tayo. Miller, ipaliwanag mo ng direkta ang mga nakita mo sa Pilipinas." Inilipat ko sa screen ang inihanda kong materyales. Lumitaw ang litrato ng laser anti-aircraft weapon na tinig ng langit. At pagkatapos ay ang video ng pagpapabagsak ng drone. Ang eksena kung saan 30 drone ang bumagsak lahat sa loob ng wala pang 3 minuto. Sandaling tumahimik ang conference room. Unang nagtanong ang isang general ng Army. "Ano ito?" Kalmado akong sumagot. "Ito po ang laser anti-aircraft weapon na nakadeploy sa militar ng Pilipinas. Isang 20 kilowatt class solid-state laser na may epektibong saklaw na 2,003 kilometro. Ang gastos sa bawat putok ay humigit kumulang 100 piso. Sa dolyar, halos $2 lang po. Nagkaroon ng bulungan sa iba't ibang sulok ng silid. $2? Totoo ba yan?" Tumango ako. "Kung ang gastos lang po sa kuryente ang kakalkulahin, ganoon po." Agad na nagsalita ang isang general ng Navy. "Ang ating mga proyekto ay nasa experimental stage pa lang, pero nauna na ang Pilipinas sa pag-deploy?" "Opo sir, kauna-unahan sa buong mundo." Pagkatapos kong sabihin iyon, bumigat ang hangin sa silid. Ang mga mukha ng mga general ay naging seryoso, ngunit ang tunay na pagkabigla ay hindi pa nagsisimula. Inilipat ko ang screen sa susunod na materyales. Isa pang video ng pagsubok ang lumitaw. Isang bagay na parang missile ang lumipad at nawala sa itaas ng isang mock facility, nag-iwan ng isang kislap. At pagkatapos, ang eksena kung saan ang mga electronic devices sa loob ay nasunog sa isang iglap. Ito po ang non-nuclear EMP bomb na dinedevelop ng Pilipinas. Nakumpirma po na ang epektibong saklaw nito ay 3,005 kilometro. Natahimik ang buong conference room. Walang nagsasalita. Nakita ko ang mga general na nagtinginan. Mga ekspresyon ng hindi makapaniwala. Dahan-dahang nagsalita ang Deputy Secretary. "Miller, sigurado ka ba diyan?" Malinaw kong sinagot.
Personal ko po itong nakumpirma. Nakatanggap din po ako ng mga data ng pagsubok mula sa kanilang Defense Research Institute. Hindi kaya ito isang peking demonstrasyon? Personal ko pong nakita ang mga tunay na drone na nasusunog at bumabagsak. Hindi po ito peke, sagot ko. Noon, isang tao mula sa panig ng mga kumpanya ng depensa ang nagtaas ng kamay. Ang vice-presidente na tumawag sa akin ilang araw na ang nakalipas. Sandali lang po, Dr. Miller. Tumpak po ba ang mga data na iyan? Maaari po ba nating pagkatiwalaan ang mga materyales na ibinigay ng Pilipinas? Tinitigan ko siya ng diretsyo. Sinasabi ko po ang personal kong nakita. Personal akong dumalo sa demonstrasyon. At personal ko ring sinuri ang mga data. Hindi siya sumuko. Ngunit ang isang demonstrasyon ay maaaring pekein, hindi po ba? Maaari nilang ipakita lamang ang gusto nilang ipakita sa isang sitwasyong inihanda na. Nag-isip ako sandali at sumagot. Isang tanong lang po. Hindi po ba't ang ating mga demonstrasyon ay isinasagawa rin sa mga sitwasyong inihanda na? Ganoon din ang ginagawa natin. Ang isang demonstrasyon ay likas na ganoon. Ang mahalaga ay kung gumagana ba ang teknolohiya o hindi. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay gumagana, personal ko pong nakita. Namula ang kanyang mukha, ngunit hindi na siya nakasagot. Nagtanong ang isang general ng Air Force, Dr. Miller, ano ang iyong pagtatasa? Gaano kataas ang antas ng teknolohiya ng Pilipinas? Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandaling iyon. Depende sa sasabihin ko dito, maaaring magbago ang lahat. Naalala ko ang babala ng vice-presidente ng kumpanya ng depensa. Hindi rin ito makakabuti sa iyong karera. Kasabay nito, naalala ko rin ang mga salita ni Dr. Reyes. Kung ano ang totoo, kayo po ang mas nakakaalam. At ang mga salita ng aking ama, kung natatakot ka sa katotohanan, hindi ka isang siyentista. Nagsalita ako. Sasabihin ko po ang aking pagtatasa. Sa larangan ng directed energy weapons, base sa pamantayan ng aktwal na pag-deploy, ang Pilipinas po ngayon ang numero 1 sa buong mundo. Nagkaroon ng kaguluhan sa silid. Ano? Numero 1? Nangunguna sa Amerika? Itinaas ng Deputy Secretary ang kanyang kamay para pakalmahin ang lahat. Miller, ipaliwanag mo ng detalyado kung ano ang ibig sabihin niyan. Nagpatuloy ako. Siyempre, sa basic research at theoretical na batayan, nangunguna ang Amerika. Mas matagal tayong nagsaliksik at mas malaki ang pondo natin. Ngunit kung ang pag-uusapan ay ang aktwal na pag-deploy ang paggawa at pag-deploy ng isang armas na magagamit ng militar, nangunguna po ang Pilipinas. Ito po ay isang katotohanang hindi maikakaila. Muling natahimik ang conference room. Sa mga mukha ng mga general, mayroong pagkabigla at galit. Nagtanong ang Deputy Secretary, paano nagawa ng Pilipinas na mag-deploy ng ganito kabilis? Mas maliit ang budget nila at mas maikli ang kasaysayan ng kanilang pananaliksik. Sumagot ako, may dalawang dahilan po. Una, sila ay apurahan, isang bansang walang sandatang nukleyar na napapaligiran ng mga bansang mayroon nito. Kailangan nila ang teknolohiyang ito para mabuhay. Kaya't hindi sila sumuko sa loob ng mahigit 20 taon. Kahit sa panahon ng krisis sa ekonomiya, hindi nila itinigil ang pananaliksik. Sandali akong huminto at tiningnan ang lahat sa silid. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin at sinabi ko ang pangalawang dahilan. Sila po ay pumili at nag-focus. Tayo ay nagsasagawa ng maraming proyekto ng sabay-sabay. Dahil malaki ang budget natin, ngunit ang Pilipinas ay may limitadong resources. Kaya't nag-focus sila sa isang bagay na pinakamahalaga. Ang resulta nito ang nakikita natin ngayon. Nagkaroon ng katahimikan sandali. Noon, bahagyang pinalo ng Deputy Secretary ang mesa. Tumingin sa kanya ang lahat. Sige, naintindihan na natin ang sitwasyon. Tumingin siya sa akin at sinabi, Miller, magaling. Salamat sa iyong tapat na ulat. Tumango ako. Mabilis ang tibok ng aking puso. Hindi ako sigurado kung tama ang ginawa ko. Ngunit sigurado akong sinabi ko ang katotohanan. Nagpatuloy ang Deputy Secretary. Nagpasya kaming ituloy ang isang teknolohikal na kooperasyon sa Pilipinas. Sandali akong hindi makapaniwala sa narinig ko. Ano po? Isinumite ko ang iyong ulat sa Secretary of Defense. Nagulat din siya ng husto, ngunit sinabi niya na kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Kung nangunguna ang Pilipinas, tama lang na makipagtulungan tayo, sabi niya. Hindi ako makapaniwala. Totoo po ba yan? Tumango siya. Itutuloy natin ang isang PH-US Directed Energy Weapons Joint Research and Development Agreement.
Pagsasamahin natin ang praktikal na karanasan ng Pilipinas sa pagpapatakbo at ang ating high-power technology. Pagsasamahin natin ang ating mga kalakasan. At tinitigan niya ako at nagpatuloy. At balak kong italaga ka bilang working level lead para sa kooperasyong ito. Natulala ako. Inaasahan kong mapaparusahan, ngunit sa halip ay binigyan ako ng isang mahalagang tungkulin. Sinabi ng Deputy Secretary, "Naging posible ito dahil sa iyong katapangan. Kung hindi mo sinabi ang katotohanan, mananatili tayong bulag." Habang ang Pilipinas ay nangunguna, syempre, maraming tutol, malaki pa rin ang sama ng loob ng mga kumpanya ng depensa. Ngunit mas mahalaga ang pambansang seguridad kaysa sa interes ng mga kumpanya. Malinaw yan. Dahan-dahan akong tumango. "Maraming salamat po, sir. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya." Pagkatapos ng pulong, habang nasa hallway, may humawak sa aking balikat. Paglingon ko, ang Vice-Presidente ng kumpanya ng depensa. "Miller, alam mo ba kung ano ang ginawa mo?" Ang kanyang boses ay mababa at malamig. Kalmado akong sumagot. "Sinabi ko lang po ang katotohanan." Umiling siya. "Hindi. Ang ginawa mo ay inilagay sa alanganin ang buong industriya namin. Magsisimulang magtanong ang Kongreso at magugulo ang budget review." Tinitigan ko siya ng diretso. "Kasalanan ko po ba iyon? Responsibilidad ko po ba na nangunguna ang Pilipinas sa atin?" Sinabi ko lang po ang nakita ko. Hindi ko trabaho na itago ang katotohanan. Sumimangot ang kanyang mukha. "Magsisisi ka," sabi niya at umalis. Tinitigan ko ang kanyang likod sandali. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit ang aking puso ay kakaibang kalmado. Sa loob ng 25 taon bilang isang siyentista, hindi pa ako naging ganito kapanatag. Lumipas ang 1 taon. Maraming nagbago. Opisyal na nilagdaan ang PH-US Directed Energy Weapons Joint Research and Development Agreement. Dumalo rin ako sa seremonya ng paglagda ng mga Secretary of Defense ng dalawang bansa. Malinaw ang layunin ng kasunduan. Ibabahagi ng Pilipinas ang kanilang praktikal na kaalaman sa pagpapatakbo ng laser weapons at EMP bombs at ibibigay ng Estados Unidos ang kanilang high-power laser at large platform integration technology. Ang layunin ay pagsamahin ang mga kalakasan ng bawat isa para makalikha ng mas malakas na armas. Ang unang joint project ay isang 100 kilowatt class laser anti-aircraft weapon, base sa sistema ng tinig ng langit ng Pilipinas, at isasama ang high-power technology ng Amerika. 3 taon ang itinakdang panahon para sa pagdevelop. Kung isa lang sa aming mga bansa ang gagawa nito, mas matagal sana ito, ngunit naging posible dahil sa pagtutulungan. Ako, ang itinalagang overall lead para sa panig ng Amerika at ang lead sa panig ng Pilipinas ay si Dr. Reyes. Regular kaming nagpupulong at naging pang-araw-araw na ang pagbiyahe sa pagitan ng Maynila at Washington. Kapag natapos na ang 100 kilowatt class laser, hindi lang mga drone ang kaya nitong pabagsakin kundi pati na rin ang mga cruise missile. Ang kasalukuyang output ng tinig ng langit ay 20 kilowatts at ito ay 5 beses na mas malakas. Ang saklaw nito ay lalawak din ng malaki at inaasahang kayang pabagsakin ang mga target na higit sa 10 kilometro ang layo. Ang test launch ay nakatakda sa susunod na taon. Kung magtagumpay, isa na naman itong kauna-unahan sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, maitatala ito bilang isang tagumpay na pinagsamahan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pangalawang joint project ay isang extended range EMP bomb. Ang layunin ay palawakin ang epektibong saklaw mula sa kasalukuyang 5 kilometro hanggang 10 kilometro. Kapag pinagsama ang small-scale technology ng Pilipinas at ang output amplification technology ng Amerika, ang synergy effect ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Maayos ang takbo ng pananaliksik. Kamakailan, muli akong bumisita sa Pilipinas para dumalo sa isang International Defense Industry Exhibition na ginanap sa Maynila. 1 taon na ang nakalipas mula nang huli akong tumuntong sa lupa ng Pilipinas. Paglapag ko sa NAIA, sinalubong ako ni Dr. Reyes. Ngumiti siya at inilahad ang kanyang kamay. "Nagbalik po kayo, Dr. Miller." Ngumiti rin ako at nakipagkamay. Iba na ang pakiramdam ko sa pagbabalik na ito. Ang exhibition hall ay puno ng mga tao. Mula sa buong mundo, may mga opisyal ng militar at mga kinatawan ng mga kumpanya ng depensa. Sa harap ng booth ng Pilipinas, lalo na't maraming tao. Sa gitna nito, nakadisplay ang armas na tinig ng langit. Isang bagong modelo na may 50 kilowatt class
na higit sa doble ang lakas. Ipinaliwanag ng doktor, ang Block 2 po ay magsisimula na sa mass production sa susunod na taon. At ang layunin namin ay tapusin ang pag-develop ng Block 3 bago ang 2030. Ang Block 3 ay isang 100 kilowatt class na may kakayahang pabagsakin hindi lang mga missile kundi pati na rin ang mga mababang lipad na sasakyang panghimpapawid. Habang nililibot ang exhibition hall, naramdaman ko ang pag-unlad ng industriya ng depensa ng Pilipinas, mga tangke, mga artileriya, mga fighter jet, mga armas na kinikilala na sa buong mundo ay nakahilera. Kahit ang mga bansa sa gitnang silangan ay nagpapakita ng interes sa mga armas ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang nag-import ng armas. Ito na ay isang bansang nag-export at nag-export ng mga armas na may pinakamataas na kalidad sa buong mundo. Sa harap ng isang booth, isang delegasyon mula sa isang bansa sa gitnang silangan ang masusing nakikinig sa isang paliwanag. Seryoso ang kanilang mga tingin. Marahil ay naghahanap sila ng paraan para protektahan ang kanilang mga pasilidad ng langis at mga mahahalagang infrastruktura mula sa mga drone attack. Mula noong 2019 Saudi Oil Facility attack, ang mga bansa sa gitnang silangan ay nagbibigay ng malaking pansin sa drone defense. Para sa kanila, ang tinig ng langit ay parang isang oasis sa disyerto, ang tanging laser anti-aircraft weapon sa buong mundo na nakadeploy na at napatunayan na ang napakababang gastos na 100 piso bawat putok. May mga usap-usapan na malapit nang magkaroon ng kontrata sa pagbili. Pagkatapos ng exhibition, naghapunan kami ni Dr. Reyes sa isang kalapit na restoran. Habang umiinom ng alak, binalikan namin ang nakaraang taon. Mahinahon na sinabi ng doktor, "Noong unang beses po kayong dumating, sa totoo lang, nag-iingat ako. Naisip ko, bakit kaya pumunta ang isang eksperto mula sa Amerika? Nag-alala rin po ako na baka maliitin ninyo ang aming teknolohiya." Tumango ako. Sa totoo lang po, sa simula, minamaliit ko rin ang Pilipinas. Akala ko, isang bansa lang na gumagawa ng mga simpleng electronics. Nakakahiya po. Ngumiti ang doktor at umiling. Ayos lang po iyon. Sanay na po kami sa ganyang pagtingin. Sa katunayan, iyon pa po ang naging dahilan ng aming pagsisikap. Habang mas minamaliit kami, lalo kaming nagsisikap. Nag-cheers kami. Habang dumadaloy ang alak sa aking lalamunan, naramdaman ko ang isang kakaibang init. Maingat akong nagtanong, saan po patungo ang Pilipinas sa larangang ito? Nag-isip sandali ang doktor at dahan-dahang sumagot. Ang aming layunin po ay simple. Gawing hindi kami maaaring basta-basta galawin ng sinuman. Kahit wala kaming sandatang nuclear, kahit hindi kami isang malaking kapangyarihan, kung aatakehin kami, magbabayad sila ng malaki. Iyon po ang aming layunin. Tinitigan niya ako at idinagdag. Ang tinig ng langit ay simula pa lamang. Pagkatapos ng Block 2, Block 3, balang araw, aabot din kami sa kalawakan. Ang teknolohiya na kayang sirain ang mga reconnaissance satellite ng kalaban. Tumango ako. Isang taon na ang nakalipas, baka isipin kong isang malaking kalokohan ang mga salitang iyon. Ngunit ngayon, iba na. Naniniwala akong makakamit ng Pilipinas ang layuning iyon. Tulad ng ginawa nila noon, tiyak na gagawin din nila ito sa hinaharap. Paglabas namin sa restaurant, tumingala ako sa kalangitan. Sa pagitan ng mga gusali ng Maynila, may ilang bituin na nakikita. Naalala ko ang aking ama. Ang lugar na ito kung saan siya nakipaglaban 70 taon na ang nakalipas, ang mga batang humihingi ng tsokolate sa gitna ng pagkawasak. Ang tingin na sinasabi ng aking ama, ang tingin na hindi sumusuko. Ang tingin na nagsasabing, babangon kami muli. Sila nga ay tunay na bumangon. At sa paraang hindi namin inaasahan, kung buhay pa ang aking ama, ano kaya ang sasabihin niya? Marahil ay tatawa siya at sasabihin, ano ang sinabi ko sa iyo, Jason? Sinabi ko sa iyo na iba ang tingin ng mga taong iyon. Tama ang aking ama. Sila ay bumangon. At ngayon, sila ay nangunguna sa mundo. Ngayon, ikinukwento ko ang istoryang ito sa buong mundo. Sa mga lecture, sa mga kumperensya, at sa pamamagitan ng videong ito, kung gaano kahanga-hanga ang nagawa ng Pilipinas, kung paano nalampasan ng pagkaapurahan ng isang maliit na bansa ang pagiging arogante ng isang malaking kapangyarihan, kung paano nila natapos ang teknolohiya na kayang gawing walang silbi ang mga sandatang nuklear nang walang sariling sandatang nuklear sa loob ng 20 taon.
Ikinukwento ko ang lahat ng ito sa mga mamamayang Pilipino na nanonood ng videong ito. Mayroon po akong gustong sabihin, ang tagumpay na nakamit ng inyong bansa ay halos isang himala. Ngunit hindi po ito isang pagkakataon. May mga siyentista na tahimik na nagsaliksik sa loob ng 25 taon. May mga mananaliksik na hindi sumuko kahit na antala ang kanilang sahod. May mga taong tiniis ang mga paghihirap tulad ng krisis sa ekonomiya dahil sa iisang layunin, protektahan ang kanilang bansa. Ang lahat ng tagumpay na ito ay dahil sa kanila. Sana po ay taos-puso ninyo silang pasalamatan at ipagmalaki. Ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ang digmaan ay ang pagkakaroon ng isang napakalakas na kapangyarihan na mag-aalis sa kalaban ng anumang pagnanasang umatake. Ang isang putok ng laser ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 100 piso ay isang mensahe na higit pa sa simpleng pagtitipid ng pera. Kahit gaano karami ang iputok ninyo, kaya naming pigilan ang lahat habang tumatawa. Ang kumpiyansang ito ang pinakamalaking takot na maibibigay sa kalaban at ang pinakamatibay na panangga para protektahan ang mga mamamayan. Ang paglalakbay ng Pilipinas ay hindi pa tapos. Ang 100 kilowatt class laser, ang 10 kilometer class EMP bomb, at ang mga teknolohiyang susunod pa rito, malayo pa ang lalakbayin. Ngunit sigurado ako, magtatagumpay ang Pilipinas. Tulad ng ginawa nila noon, tiyak na magtatagumpay sila sa hinaharap. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Ang inyong munting interes ay malaking tulong para suportahan ang industriya ng depensa ng Pilipinas. Magkita-kita tayo sa susunod na video na may mas kawili-wiling kwento. Maraming salamat.